Sa linya na natin si Attorney Brianna K. De Los Santos, ang spokesperson ng Bureau of Internal Revenue. Attorney, magandang umaga. Welcome to the show. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po, Sir Joel and Ma'am Weng. Opo, Thank you. Magandang umaga po sa salamat, lahat. salamat ma'am. So lifted na po ang yung suspension po sa letter of authority. Tama ho ba? Yes po, sir. The-lift na po yung ang suspension ng issuance of letter of authority po noong January 27, 2026 Ano po ang naging dahilan ng lifting, ma'am? Kung mamarapating ipaalam po sa amin. Kasi naman po, kung naalala po ng lahat, noong November 24, 2025, nag-suspend po ang BIR kasi po nakakantagap kami ng mga maraming reklamo dahil daw sa mga irregularidad at hindi patas na pag-implementa ng letter of authority. Mhm. So, minabali po ng BIR na mag-conduct ng comprehensive review ng mga polisiya at mga proseso para maprotektahan ang integridad ng audit operations ng BIR. So, ang BIR po tapos na po sa pag-review ng audit framework, na kumpleto na po namin, nakonsulta na rin po ang mga stakeholders at naayos na po at nagkaroon na po ng reforma. Okay. Kaya minabuti naming i-lift na po. Okay, kaya ho nasita yan, kaya ho napuna, kadalasan daw po nangyayari, isa, dalawa, tatlo, apat na beses, isang taon. Ini-issuean po ng letter of authority ang ilang mga negosyante. Sa guidelines ho ba natin, attorney, ilang beses ba yan dapat sa isang taon, ma'am? Kasi po, Sir Joel, dati po, meron po tayong tinatawag na batas or VATAW unit na pwede po sila mag-conduct ng audit operation on VAT liabilities lang po ng taxpayer. So, meron po naman tayong tinatawag na all internal revenue taxes. So, minsan po, hindi po natin maiiwasan na dahil nga may batas, may BATAW, nauuna po kasi ang deadline nila, kaya pwedeng po mag-issue dati ng multiple. So, ano rin po, meron rin fraud cases na nai-issuean rin po ng more than one LOA in a year. So ngayon po, nung natapos na ang inyong policy review, ano ang natuklasan ninyong mali at ano po ang itinama? Ngayon po, dahil natuklasan po namin at dahil po natuklasan po namin na hihirapan po ang mga taxpayers na, di ba po kasi iba-ibang opisina dati ang nag-handle ng LOA eh. So kung ang VATAS, meron po siya sa VATAS for their VAT liability, meron din sila sa district office na kanilang all internal revenue taxes except VAT. Ang ginawa ngayon namin, para mamadali po sa taxpayer, isang LOA na lang po per taxpayer per taxable year. Isang So, LOA per year? Per taxpayer per taxable year. Yes. Hindi na pwede yung 4 na beses, 3 beses, pati withholding tax, may VAT pa, iba-ibang ino-audit. Hindi na po, Ma'am Weng. So, pero ngayon, meron lang naman po tayong mga exception. Example po, yung mga transactional. Pagbili ng lupa, nag-request ng tax clearance, or nagre-request ng cancellation sa business registration. In that case, pwede po kami mag-LOA. Or in cases of fraud po, under trade program, so may mga ganong instances po. Pero as a general rule, wala na pong multiple LOA per year. Sino na po ang allowed lang na magsagawa ng audit at magkaroon ng mabigyan authority para mabigyan siya ng LOA at makapag-audit sa isang taxpayer? Kailangan ba dumaan yan sa Office of the Commissioner na bibigyan ng go signal bago ho gawin yung pagsisilbi ho ng LOA? Sa unang tanong po, sir, ni Ma'am Weng na kung sino, so ngayon po, ang mga revenue district offices and large taxpayer service po for taxpayers under large taxpayers, sila po ang makaka-issue ng LOA. Subalit, in case of fraud, na may makikita kaming fraud, ang pwede naman po mag-issue ng LOA ang National Investigation Division. So, kung ang bagong reforma po na ginawa namin sa LOA is ang commissioner ngayon may oversight function na siya sa issuance ng LOA. So, yun nga po, ang system generated na po ang pag-issue ng LOA. At kung mga ibang LOA na lahat na dapat ipa-issuean, kailangan ng approval ng commissioner. So, dinagdagan po namin ng additional layer of control. Okay. Yung commissioner ang parang last authority signatory sa LOA.
Siya po ang mag-a-approve po kung sino po ang mai-issuean ng LOA. Alright. Tapos ibababa lang sa mga RDOs at sa large taxpayers. Ayun. So, alam natin, Weng, na at the end of the day, ang responsibilidad falls on the shoulder of the commissioner. Tama ho ba, attorney? Yes po, Sir Joel. Okay. Na-review po ang policy, pero yung performance ng mga dating mayroong poder para mag-issue ng LOA at magsagawa ng audit, na-review din po ba, attorney? Yes po, Ma'am Weng. Na-review po yan at yun nga po ang ginawa po ng ating commissioner, ipinapahinto na at ipinalibat na lahat ng VAT audit sa mga RDOs. So, para po maiiwasan ng confusion ng implementation ng LOA. Natuklasan niyo po ang abuses, yung mga pag-abuso ng mga dating nagsagawa ng audit? Yes po, Ma'am Weng. Ano pong klaseng abuses, attorney? Ayun nga po, Ma'am Weng, kasi nga nagmo-multiple. So, usually, Ma'am Weng, ang nahihirapan ng mga taxpayer na i-consolidate ang kanilang return kasi nga po, 'di ba, nauuna lagi ang VAT. So, pag audit mo sa all internal revenue taxes, ang hirap po balansehin po 'yan yung yung mako-consolidate kasi ibang opisina na naman po. Minsan po may mga ganun po na nangyayari na iba ang evaluation ng isang RDO at iba naman ang evaluation ng isang batas chief. So may mga ganun pong pangyayari. Ang complicated talaga ng buwis, no, Joel? Medyo. Nakakaloka. Pero yung mga natuklasan ninyo na mga abuses, kasama ba doon yung sinasabing dati na napapabalita na merong kickback under the table? O abuse lang na dahil nag-issue ng multiple LOA? Ang yan po, Ma'am Weng, yun nga, nakakatanggap kami, pero yun yung mostly are general statements that we receive from the public. Walang ebidensya? Oo. So yung mga yung verified complaints against a particular person, yun nga po ang iniimbestigahan pa namin ngayon at ongoing pa po ang investigation, but we cannot disclose kasi ayaw na po namin ma-preempt ang outcome ng proceedings. Meron ba tayo naparusahan, ma'am? Yun. Doon sa mga umabuso sa Sa pagsisilbi ngayon nitong po, LOA? ongoing pa po ang lahat ng investigation, but once the decisions are final, the BIR will disclose yung resulta in accordance with the existing rules. Ilan na lang po yung iniimbestigahan ninyo? Yun, hindi naman sikreto na yon. Number na lang yon. Sa ngayon po, Ma'am Weng, wala po akong specific number, but medyo may may relatively may mga ongoing po kami. Ano Okay. mga position nun, ma'am? RDO? RD? Hindi usually, Ma'am, may mga revenue officers. Mga revenue officers. Ano ba yung revenue officer sa ilalim ng RDO yan? Yes po, sila po ang nagkakandak ng audit investigation. So the RDOs, meron po tayong mga revenue officers. Sino-check nyo rin ba yung who mga... are authorized to conduct the audit investigation. Sila po ang pinapangalanan sa LOA. Siguro, Weng, tanungin natin, hindi ba kasama RDO dyan? Sa mga dapat imbestigahan? Kasama naman po. Kung may matatanggap ko kami reklamo, wala pong exempt. Lahat po iimbestigahan ni BIR. Attorney De Los Santos, kasama sa inimbestigahan ninyo kung yung sistema ng pamumuhay halimbawa. Lifestyle ni check. Revenue Officer Joel Reyes Subel. Biglang Ako na nagkaroon naman. nito ng sangkaterbang lupain. Ikaw talaga. Oo, Yes dito po, sa Quezon City. Ma'am Ganon. Weng, ongoing rin po ang pag-iimbestiga sa mga lifestyle ng mga reviewers Opo. at tinitingnan po may kasama rin po namin dyan ang Department of Finance. Okay. Good. Ma'am, ito, nahigitan ng Bureau of Customs yung target collection nila sa buwis noong Enero. Ang datos po umabot sa 80.744 billion. Ang koleksyon, mas mataas po ng 513 doon sa kanilang million doon sa kanilang target sa naturang buwan. Ma'am BIR, kamusta kayo? Ang collection po ninyo, kayo ba'y nakahigit din ng target ninyo for this month? Sa kasalukuyan po, naghihintay pa po kami. Meron na po kaming datos. However po, meron pa po kasing mga collection na hindi pa po nakapasok for bank reconciliation. So we will announce po if na-reach po ni BIR ang targets in the next few days. Kasi po, usually po, pag nag-close po ang buwan,
Meron pa pong 5 days. Kasi po, di ba, ang buwis binabayad sa bangko, tapos nagre-reconciliation pa po kung kailan po papasok sa libro ng BIR. So, dun pa po, mag-a-announce po kami, pero almost hitting the target na po. Oo, sana good luck. ma'am, lampasan natin yung ating target kasi Ang utang natin. 17.71 trillion na po. Ang utang natin. Ang Yes utang po, po ng Sir bansa. Joel. Kaya po, minabuti na namin i-lift rin po Opo. ang LOA. Alright, very good. Ma'am, at salamat ha. Sana hindi ito una tuli. Oo, Na ating okay, pagpagtalastasan Yes po. sa inyo. Anytime po, ha? Ma'am Weng and Thank you, Sir thank you, Joel. Thank you, attorney. Si Attorney Thank you. Brianna K. De Los Santos, ang spokesperson ng Bureau of Internal Revenue, mga Yeah. kapuso.